Magandang araw po sa inyong lahat, maayong buntag. Sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa Cebu, my warmest greetings to you all. Sa ngalan po ng House of Representatives, nagpapasalamat po kami na binuksan po ninyo ang inyong puso, isipan at komunidad para sa mahalagang usapin ng Anti-Political Dynasty Bill. And to the people of Cavite, thank you for setting the tone in our first round of consultations. Ang inyo pong aktibo at madamdaming pakikilahok ay isang tagumpay, hindi lamang para sa Kongreso, subalit tanda rin ng malasakit ninyo sa ating bayan. Sa ating unang konsultasyon sa Cavite, nakita po natin kung gaano kainteresado ang mga Pilipinong makibahagi sa paksang ito. The discussions were honest, thoughtful, and deeply rooted in the real experiences. We heard both sides, and rather than divide us, these differing views strengthened our understanding of the complexities of the issue. Now, we have a clearer appreciation of the balance that must be struck between people's right to choose and the broader goal of expanding opportunities for public service to more of our countrymen. Ngayon naman po ay lumalapit ang Kongreso sa inyo, mga mahal naming taga-Visayas, dahil sa inyong tinig at damdamin ay aming pinagpapahalagan at sinasaalang-alang. Mga kababayan, we are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. And we are equally firm in our belief that any law we pass must be a product of wide, inclusive, and sincere consultation. Isang batas na maingat na binalangkas, masusing pinag-aralan, at nakaugat sa tunay na saloobin po ng mga Pilipino. Habang nagpapatuloy ang mga talakayang ito, hinihiling namin na manatiling bukas, magalang, at makabuluhan ang ating pong diskusyon. Ang kapulungan ay handang makinig at kumilos sa ikabubuti po ng ating bansa. Daghang salamat sa inyong tanan.